Pinayuhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pinoy na magtipid sa pagkonsumo ng langis sa gitna ng gulo sa Middle East. Dahil din sa bakbakan ng Iran at US-Israel, hamon naman sa pamahalaan ang paglikas sa mga kababayan nating apektado ng bombahan kasunod ng pagsasara ng mga paliparan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Ito muna ang payo ni PBBM sa mga Pinoy na naiipit sa mga bansang apektado ng palitan ng airstrikes ng US, Israel at Iran. Partikular na sa mga nasa Israel na itinuturing na pinakamapanganib sa ngayon mula sa pambobomba. Pero dahil sanay sa gyera, marami na raw bomb shelter sa lugar. Nakipag-usap na rin daw ang pamahalaan sa pamunuan ng hotel malapit sa mga bomb shelter. Nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. Aminado ang Pangulo, problema pa kung paano maililikas pabalik ng Pilipinas ang ating mga kababayan dahil sa saradong airspace sa Middle East. Mayroon din daw na pinuntahan ang mga ruta kung saan sana maaaring mailabas ang mga Filipino, kaya lang nagsara na. Meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. Sa kabuuan, 1,460 na Filipino na ang humihiling na ma-repatriate. Kabilang dito ang 586 mula Dubai, 270 mula Abu Dhabi, 297 sa Israel, 22 sa Jordan, at 231 sa Bahrain. Kung land travel, may panganib din daw na kaakibat ang pagbiyahe sa active combat zone. Sa gitna ng sigalot, ito naman ang panawagan at posisyon ng Pangulo. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a ceasefire and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Sa gitna ng pagbabanta ng Iran na pasasabugi ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na lagusan ng mga may kargang langis at gas, ito naman ang pakiusap ng Pangulo sa mga Pinoy. We have issued a directive to all the government offices to find ways to save energy in every way. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that the general public can do. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang plano ng pamahalaan para sa mga apektado ng gulo abroad kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may mga sentimiento ang ilang kababayan natin online na hindi raw sila naabutan ng tulong sa Middle East. Nagawa na ba ito ng paraan ng pamahalaan? Pops Jay, hindi ito kasama sa mga nabanggit kanina, no, yung mga hinaing ng mga kababayan natin. Pero nauna nang sinabi sa atin dito sa palasyo ng mga opisyal ng DMW at ng OWA na patuloy yung pagbibigay nila ng tulong para sa mga kababayan natin sa Middle East. Kabilang nga sa mga ibinibigay na tulong ayon sa DMW, yung pagbibigay ng basic commodities gaya ng pagkain at tubig, yung pagkakaroon ng or paghahatid transportation services sa kanila kapag kinakailangan magpunta sa mga shelter. Hindi lang sila, Pops Jay, yung tinutulungan, pati yung iba't ibang mga kababayan natin na na-stranded sa mga airport kasi meron nga hindi lang dito sa Pilipinas, merong nasa Hong Kong, merong nasa Singapore na sana'y palipad na nga patungong Middle East pero hindi na nga nakatuloy yung kanilang mga flight. Ang ibinibigay daw na tulong sa kanila ng OWA, Pops Jay, is hotel accommodation in temporary habang naghihintay muna. Binibigyan din sila ng mga meals o pagkain at saka maging yung kanilang transportation services kapag kinakailangan, pati yung pagbubuk ng flight pabalik sa bansa, tinutulungan din sila ng pamahalaan, Pops Jay. Julie, may mga nagsasabi na baka puntiryahin din ng mga atake ang Pilipinas dahil sa EDCA sites. May sagot na ba dito ang palasyo?
Pops J, kanina kasi sa press conference, kasama ng Pangulo yung mga miyembro ng gabinete kasi nagkaroon ng special cabinet meeting. So ang sumagot nitong usapin na ito ay si DND Secretary Gibo Teodoro. Dahil nga lumulutang yung mga ulat sa social media, yung mga agam-agam na baka pati tayo ay gantihan o madamay tayo sa gulo. Sinabi nga ni Teodoro kanina na wala daw or walang basihan itong mga banta na ito or yung mga agam-agam. Wala daw direct threat sa Pilipinas sa kasalukuyan. Yung ating mga EDCA sites, Pops J, ginagamit lang yan karaniwan for humanitarian purposes kapag ka nagkakaroon ng bagyo or magta-transport ng mga relief goods. And yung atin naman daw ugnayan is for defense purposes. Yan yung sinabi ni Teodoro kanina. So ang sinabi niya walang basihan o unfounded itong mga lumulutang na agam-agam. Julie, yung pagtitipid ng energy, ano pa ang sinabi dito ng palasyo? Yes, Pops J, kanina nga iniutos na ng Pangulo sa mga government agencies na magtipid sila sa konsumo ng energy. Hindi lang yan sa loob ng opisina, kundi maging yung unnecessary travels daw, yung mga hindi naman kinakailangan na pagbiyahe at saka yung sinasabi pa nga niya sa mga tanggapan, yung paggamit ng kuryente, and hindi lang yan panawagan para sa mga government agencies or rather sa government agencies kasi utos talaga, pero panawagan din sa publiko, Pops J, yung pagtitipid. Kung pwede daw sana mag-carpooling muna, kung maaari, gumamit muna ng mga public transportation, at kung kinakailangan magdala ng sariling sasakyan, sana daw hindi ka lang mag-isa, kundi marami or punuin ninyo yung inyong sasakyan. Ngayon, Pops J, maglalabas parang daw ang palasyo ng guidelines, kumbaga ng mga maaaring paalala sa publiko. Hinihintay pa natin yung ilalabas nilang guidelines na yan. Pero kung maaalala mo, Pops J, may mga ilang LGU na, for example, yung Manila LGU, kahapon, iniutos na nila yan na una na silang magpaalala or magsabi sa mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang lungsod na magtipid sa konsumo. Kapag aalis na ng tanggapan, tiyakin nakapatay yung mga ilaw. So, mga ganong uri ng bagay para makaiwas daw sa gastos. Julie, present din kanina ang ilang cabinet members. Ano ba ang na-discuss nila? Popsi, DOF Secretary Frederick Go, tinanong natin kanina kasi isa sa mga nabanggit ng Pangulo, yung mga plano niya, inilatag niya yung mga plano sakaling ngang tumaas yung presyo ng produktong petrolyo. Magbibigay kasi ng subsidy, ng fuel subsidy para or targeted fuel subsidy para sa mga sektor na apektado gaya ng mga driver, operator sa transport at saka sa agrikultura. Ang isa pa sa sinabi ng Pangulo na long-term na solution na nakikita niya is makikipag-usap siya sa liderato ng Kongreso at ng Senado, ng Kamara at ng Senado para naman dun sa hiling na magkaroon ng special authority ang Pangulo na to reduce the excise tax on petroleum products. So kailangan kasi niya ng kailangan daw yun kapag talagang mahaba or matagal na yung epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ang sabi ni Go kanina, gusto lang daw ng Pangulo na maging flexible at magkaroon nga ng iba pang paraan. Sa ngayon, wala pa namang binabanggit or hindi pa nila napapag-usapan kung ilang percent yung target na reduction or kung gaano katagal kasi kailangan i-identify yun, Pops Shay, gaano katagal ba na tumaas sa certain price. Kasi sa ngayon, basta daw humigit ng $80 per barrel, hihilingin na daw yan sa Kongreso. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.